Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Pancatos and I'm here to discuss and ipakita sa inyo yung aming bagong ginawang motor. This is the Yamaha XV750 or known as Virago 750. Ayan, so it's a 1985 model. So medyo may kalumaan na talaga yung motor na to. Pero of course, ginawa natin siyang bago ulit at ginawa natin siyang cafe racer. Ayan. So, hopefully magustuhan niyo yung mga ginawa namin sa motor na ito. At sana, i-like niyo po kami, share niyo po yung video, and hopefully, magustuhan niyo po yung mga susunod namin gagawin ng motor. Ayan. So, ipakita na natin ngayon sa inyo kung anong ginawa namin sa XV750 Cafe Racer. Okay guys, so ito na yung ginawa namin Yamaha Virago XV750. Ayan, mukha na ulit siyang bago, no? It's a 1985 model. So, talagang ginawa namin siyang bago. Nirefurbish namin lahat ng parts ng motor na ito. Ayan, even the engine. So, if you notice, bagong paint, seat, upholstery, everything, sub-chassis, tires, lahat yan pinalitan natin. And di-discuss din natin siya kung ano yung mga ginawa namin dito sa motor na ito. First things first, ang original na Virago XV750 ay isang cruiser. Mahahaba ang suspension nito sa harapan. Ang ginawa natin ngayon ay nagpalit tayo ng front suspension or front end. Mostly, ang ginagawa dito pag nagko-convert sila ay lumang R6 na suspension. Okay? Hindi yun ang ginamit natin. Why? Kasi itong suspension nito ay mas malaki. This is a 56mm diameter. So, malaki yung mismong bilog niya dito. Malaki talaga siya. So, normal talaga yung sa R6 is about 46 yata o 43 lang yata yung R6. But we put in a bigger one which is a 56mm no, in diameter. So, malaki to. So, mas malaki talaga siya. Kaya, nagmukhang bulky talaga tong motor na to. Of course, including din yung rims niya. So, ito ay isang set. Nanggaling itong suspension na to, from a Benelli TNT. So, maganda yung quality ng suspension na to. Kayang-kaya niya yung bigat. And, yeah, mas maganda yung kinalabasan din niya kasi mas mukhang brusco, mas malaki yung mismong telescopic niya. Diba? So, yun nga lang, medyo nahirapan ako maghanap ng clip-ons. So, aftermarket na tong clip-ons na to, pero may mga binago kami dito para mag-fit lang to dito sa motor na ito. Kasi medyo malaki nga yung telescopic natin. Dito, nagtanggal din tayo ng, of course, ng handle clamps. So, pinalitan natin siya ng logo, which is a 1985 Yamaha Virago XV750 by custom built by Iron Makina Customs. So, yun yung nilagay natin dyan para mas maganda nga naman tingnan. Diba? Para hindi bakante. And then, sa harapan, naglagay tayo ng 5.75 na headlight, LED headlight. Ito yung mga lumalabas na bago ngayon. And then, naglagay din tayo ng ring. So, ito yung headlight ring na mas maganda siya tignan, mas malinis. At the same time, may kasama na siyang mounting. Tapos, naglagay din tayo ng cover. So, this one, actually, last minute na namin siya naisip. Kasi, napansin ko dito, medyo bakante eh. Parang open na open siya. And we wanted na lagyan siya ng, parang pampapuno lang ng konti. So, ngayon, naglagay kami ng cover. So, at least it covers up yung mismong blank space dyan. So, naglagay tayo ng Brembo calipers. Sorry, not calipers. Brake master pala. Ayan, even the clutch. Ayan, Brembo din siya. Tapos, yung speedometer niya, if you notice, it's a digital speedometer. So, basically, itong speedometer nito ay pang-bike talaga siya. So, instead of putting a wired na speedometer, gumamit na lang tayo ng GPS.
Etong brand na to, actually maganda siya kasi hindi siya limited sa speedometer niya. At the same time, accurate siya. Okay, sobrang accurate talaga niya. Tsaka mabilis siyang gamitin, mas madali. Plus, yung charging hours niya, mabilis lang, and then you can use it for 12 hours at least, dire-diretso. So, maganda talaga siya. Casino na yung i-charge mo ng 30 minutes, tapos parang 12 hours mo naman siya magagamit, why not? Okay na yun. Lagay din tayo ng bar end mirror. Yan, premium bar end mirror. Aluminum din siya, CNC. Bumagay siya sa mismong motor. Sa front brakes, this actually came from a Benelli TNT. So, lahat ng calipers niya, magkabila, same. So, even yung disc plate niya, TNT din yan. And then, naglagay tayo ng wheel hub cover. So, wheel hub cover, actually meron yan logo ng Iron Machine eh. Ang problema, hindi namin anticipate na ganito kalaki yung brake disc niya. So, medyo na-cover yung mismong logo. Pero, if you're gonna take this out, makikita nyo yung logo ng Iron Machine na dyan. Sa engine area naman, so if you notice, ni-refurbish talaga namin engine. Vapor blasting ang ginawa dito. So, nilinis talaga siya. Nagpalit tayo ng bagong starter. Kinonvert din namin siya actually kasi yung original starter nito mas malaki pero mas maliit na yung ginamit natin. Pero, mas mabilis yung RPM niya. So, it drives the engine very well. And then, we have the custom exhaust. Ayan, short pipe lang talaga siya if you notice. So, maganda yung pagkaka-design at pagkakagawa dito sa exhaust na to kasi sobrang rumble talaga. At mamaya ipapakita natin at paparinig namin sa inyo kung anong tunog niya. One of the features of this bike is this carburetor. So, it's a 36mm Mikuni carburetor. So, nanggaling pa tong Mikuni na to sa Australia, no? Including yung pinaka-manifold niya na naka-divert or naka-convert na talaga siya sa single carb. Kasi ang original nito, dalawang carburetor siya. So ngayon, kinonvert namin siya para mas madali ito, no? At the same time, mas maganda siya, mas maangas siya tignan. Imagine, no? Para kang naka-muscle bike talaga. This one, yung breather natin, nagpalit tayo ng breather. Dati may hose yan, all the way sa baba, papunta sa airbox. Since tinanggal na natin yung airbox, naglagay na lang tayo ng breather. Yeah, it's a K&N breather. Tapos yan, filter din tayo. Gas filter, Maruzen, Japan. And then we have the NGK spark plug caps. Pwede din tayo niyan. So, halos lahat ng ginamit namin dito sa motor na to ay bago. At the same time, branded din siya. Okay, we have the, of course, Yuasa battery. Also, we have the shifter. So, nag-convert tayo ng shifter dito. Dati kasi forward control siya or standard position kasi yung original nito. Naglagay tayo ng rear set shifter. So, nandito tayo sa likod na halos, no? Yan. So, mas maganda yung forma, mas maganda yung pagiging aggressive look talaga niya. So, pag sinakyan mo siya, racing ka talaga. Palitin tayo ng rear suspension. Mas matigas nga lang to. Though, mas maganda siya in terms of handling. Mas madali mo siyang control, no? Actually, sa swing arm, hindi tayo nagpalit. Nililinis lang natin siya. Pinowder coat ulit natin ng bago. So, nagmukha ulit bago yung mismong motor. Yan. Even the chassis, powder coated din yung chassis. Although, sa chassis, marami tayong binago, marami tayong tinanggal, especially mga clips niya, no? So, nilinis namin siya. Even yung mismong lagayan ng airbox, kasi meron yun dun sa loob eh. Meron yan dito. Yun, sa tinuturo kong yan. Andyan yung papunta na airbox. Kasi ang airbox talaga nito is yung mismong chassis niya. So, tinanggal na namin yun. Sinarado na namin siya para hindi siya exposed. Yan. So, bago na yung subframe niya, we fabricated this from scratch. Standard po ito hindi po siya substandard na mga material po. We have the custom seat as well. So, ginawa namin siyang cafe racer talaga. And then with the tank, nilift namin siya ng about 4 inches do sa original look ng Virago. Kasi, yun nga, para makuha natin yung design ng cafe racer, kailangan natin i-lift yung tank. The rear naman, we have this taillight, integrated taillight. Naka-embed din siya sa mismong frame niya. So, ang tires pala na ginamit natin dito is Pirelli Night Dragon. So, sa harapan, ang ginamit namin is 130/80 by 17. That's front. Okay, sa rear, it's actually the same, pero it's 130/90 by 16. So, 16 naman to. Mas maliit naman yung gulong niya dito sa likod, no? Kasi nga cruiser to dati eh. Yung original nito is about 19 or 21 if I'm not mistaken. And then this one, naglagay tayo ng plate holder dito. Sinandblast natin yung lumang transmission niya. So yan, nilinis namin siya para nagbumukha siyang bago ulit. And then again,
yung rear set niya, yung shifter niya. Nag-fabricate kami ng pole niya para umabot dun sa original na tapakan. Yan yung kambyuhan niya talaga. And then we moved the key set here dito sa area na to. Yan, which is the chassis, no? Bakit natin nilagay dito? Kasi ayaw namin doon sa taas kasi medyo madumi. Kumbaga maraming abubot. So dito, since empty space naman to, kasi dito dapat lalabas yung air filter. Pero since tinanggal na natin air filter, at the same time naka-pods na tayo, so ito na lang ang nilagay natin dito para walang blank space. So dinesignan din namin siya ng plate dito para dito yung pinakasusian niya. Diba? Ayan. Also, with the engine cover, ayan. So, nag-design din tayo dito ng cover kasi yung dati niya, puro basag na. So, yung iba, nakikita ko international designs naman nila, tinatanggal lang nila to, tapos hinahayaan na nila. Pero, of course, it's iron makina. So, basically, we want it clean, we want it customized, no? So, ginawa namin, nag-design tayo ng mga butas-butas dito, and then, of course, yung logo ni Iron Makina. So, bago na rin yung mga clutch cable, lahat yan bago halos. Nagpalitin tayo ng side stand kasi mahaba yung original eh. Sobrang haba niya. So, pinalitan natin siya na mas maiksi. Cover pala niya, powder coated din siya. This is a satin finish. So, magaspang yung finish niya. Mas maganda siya. Tsaka nagre-reflect yung lights. Sa tank naman, no, nag-paint tayo ng 3 colors. So, tatlong kulay ito, no, if you notice. We have the light silver. Ayan. Para maiwanan yung mismong Iron Makina. And then, nag-talk tayo ng red. This is actually a Ducati red. Tapos, nilagyan natin siya ng metallic. So, medyo glittery siya. Ewan ko kung kita dito sa camera, pero it's glittery. And then, nagpatong tayo ng dark gunmetal. Yan. So, yan yung pinaka-design ng tanke. Yan. So, actually, ito yung mga design namin kasi we don't want too much, you know, kasi gusto namin straight up lang talaga. Yung tipong pag tinignan mo, hindi ka magsasawa kahit paulit-ulit mo siya tingnan, no? Kumbaga timeless kasi siya. Ayan. So, nagpalit din tayo ng gas cap. In order din natin siya. So, kompleto na itong motor na to. Tumatakbo na siya. Medyo mabigat nga lang, tsaka nakakapagod kasi aggressive talaga yung position eh. Pero yung yabang, yung tunog nandun. Pakita ko na rin sa inyo yung mga ilaw niya, no? So, buksan natin. Susian natin siya. Ayan. So, yung ilaw niya, ayan. Yan yung ilaw niya. Ganda, di ba? Malinaw din yan, no? And then, the signal lights, of course, you have the left. Sorry, this is the left. And this is the right. Ayan. So, sa likod naman, ayan. Diba? Malakas siya, maliwanag. Pag natin ulit. Ayan. Diba? So, maliwanag talaga siya. And hazard. Ito natin. Very visible na siya. Diba? So, very minimalist lang din tong motor na to. Wala masyadong controls, wala masyadong abobot. Simple as it is. Ano mo yun, functional. Yun ang importante. Diba? So, we want to make sure that everything is, you know, in tip-top shape din. So, kailangan namin siyang ulitin talaga from scratch. Okay, so sound check naman tayo. Alright. Bago namin ginawang XP750. Napakaganda talaga niya, no? Sobrang linis at sobrang kulit ng pagkakagawa. Ito ay pinaghirapan namin ng at least 2 months. Actually, yung motor na ito, meron na itong kakampal. Ang ginawa namin, supposedly,
ito ay yung magiging donor bike. Kung magkakukuha na namin piyesa to. Pero since mas maganda ang condition nito motor na to kaysa dun sa existing na motor na dapat na gagawin namin, ito na lang yung ginawa namin. So yun na lang ang ginawa namin donor bike. Shoutout nga pala sa Hansel Toy Balloon and Trading. Pag may mga kailangan kayong gas, argon, CO2, etc. Yan, message nyo lang po sila. Ayan. So again, maraming salamat po sa pagpapanood ng aming video and hopefully panoorin niyo pa po yung mga susunod naming mga videos. Again, please don't forget to subscribe po Iron Makina Customs dito sa YouTube. And please like and share po yung aming Facebook page. Follow din pala, no? Yan, so our Facebook page is Iron Makina Customs and like nyo rin po and follow nyo rin po kami sa Instagram, it's at Iron Makina PH. Maraming pong salamat. This is Paul Anthony Simon Cantos. Ciao!